Hello guys, ito si Maestro Amo. Bumili tayo dito ng money detector. Isa yung traditional at the same time yung parang flashlight na parehas na gumagamit ng UV light. Testingin natin dito yung mga perang totoo kasi wala tayong hawak na fake. Tsaka bawal yun. Ayan, nakita ko sa inyo dalawang klase. Yung isa pen type o parang flashlight, tapos yung isa yung traditional. Ayan, patayin muna natin ang ilaw pagkatapos nyo makita to. Ayan guys, naka-off na ang ilaw, testing tayo. Ayan, makita natin dito yung 200, madaling ma-identify yung mga nagliliwanag. Malalaman original. Din sa 500, ganun din. Marami siyang nagliliwanag na mga strips, pati yung parot. Tapos dito, dalawa yung 1,000 natin dito na hawak. Yung luma at saka yung bago. Ay makita natin doon sa 1,000, may nagliliwanag, yung shell. Tapos doon sa pinakabagong 1,000 pesos, ayan, holographic. Pati yung likod niyan, kitang-kita. Doon naman sa parang pen type, masyadong maano ang liwanag pero sa mata ko mismo, sa naked eye natin, kitang kita yung mga linya. Pero pagdating sa camera, parang blinded siya eh. Pero kita guys, effective to pag dala mo siya. Okay, nasa biyahe kayo, may sisingiling kayo na tao, titignan nyo kung peke o totoo yung binabayad na pera. Masyadong mataas ang ang brightness nung UV light, pero okay siya, kitang-kita sa mata ko. Ayan, may mga naaaninag naman dito sa cellphone, sa liwanag niya, pero masyadong mataas. Ayan, parang yung strips na yan, nagliliwanag. Then yung ibang holographic pictures ng pera, gumagana din. Okay to sa mata. Pag tinitignan ng mata, okay. Pero iba ang output mismo sa cellphone habang nire-record. Sige guys, ingat na lang tayo sa mga pera na tinatanggap natin. Kailangan marunong tayong kumilatis kahit wala tong mga devices na to. Tandaan natin yung mga kapa. Pag marunong tayong kumapa, alam na. Sige, subscribe na lang kayo sa akin. Salamat guys. Ayan, tingnan nyo yung liwanag ng UV light. Bye.